Napansin mo na ba kung paanong may ilang numero na paulit-ulit lumilitaw sa buhay mo? Maaaring ito'y petsa ng kapanganakan, numero sa kalye, o kabuuang halaga sa iyong pitaka na parang tahimik at misteryosong inuulit-ulit. Sa karunungan ng Budismo, hindi lang ito basta pagkakataon. Isa itong bulong mula sa universo, isang senyales na ang enerhiya ay umaayon sa pabor mo. At sa Hunyo 10 ang enerhiyang iyon, iba, bihira. Ayon sa sinaunang mga turo, may 5 sagradong numero na pinaniniwalaang may pinakamataas na posibilidad ng pagbubukas ng mga pintuan, lalo na sa araw na ito. Hindi lang ito basta mga numerong tinatayaan mo. Ito'y mga numerong pinagtutugmahan mo. Dahil kapag ang enerhiya mo ay tumugma sa tamang numero, hindi na ito tungkol sa swerte. Ito na ay tungkol sa banal na tiyempo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga senyales ay nasa paligid, sa panaginip, sa biglang pag-ihip ng hangin, maging sa maliliit na numerong nasulyapan lang natin nang di sinasadya. Pero paano kung sabihin ko sa'yo? Nasa Hunyo 10, hindi lang basta nagbibigay ng senyales ang universo, pinalalakas pa nito ang mga yon? Sa karunungan ng Budismo, may ilang petsa na itinuturing na bukas ang enerhiya, mga sandali kung kailan tila mas malapit at mas tumutugon ang espiritual at pisikal na mundo. Isa sa mga sandaling ito, ang Hunyo 10. Pero heto ang kakaiba. Hindi mo kailangan ng kristal, kandila, o pagbigkas ng mga dasal para makakonekta sa enerhiyang ito. Hindi mo rin kailangang maniwala sa swerte. Ang kailangan mo lang ay ang pagiging ganap na naririto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 maswerteng numero. Hindi hinugot sa kapalaran, kundi nakaugat sa sagradong numerolohiya, pagkaunawa sa enerhiyang Budista, at mga kwento ng mga taong tunay na nakaranas ng pagbabago. Malalaman mo kung bakit ang mga numerong ito ay may mas mataas na posibilidad na lumitaw. Hindi lang sa mga draw ng loto, kundi sa pang-araw-araw na sandali ng tagumpay, pagkakatugma ng mga pangyayari, at pagdaloy ng pera. Dahil ngayong 2025, lalo na sa mga espiritual na handa, ang mga numero ay hindi na lang basta numero. Isa na silang paanyaya. At kung pinapanood mo ito ngayon, ito'y dahil itinakda na marinig mo sila. Ano ang nagpapaswerte sa isang numero? Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga numero ay tinitingnan bilang malamig, pawang matematika, lohikal, at walang buhay. Pero sa tradisyong Budista at sa mga ninunong paniniwala ng mga Pilipino, ang mga numero ay higit pa sa mga numero. Sila'y mga simbolo ng enerhiya. May sariling vibrasyon, may dalang kahulugan, at sumasalamin sa panloob na kalagayan ng taong nakatatanggap sa kanila. Naranasan mo na bang maakit sa isang partikular na numero? Tulad ng numerong 8, na madalas inuugnay sa yaman, balanse, at karma. O numerong 3, na pinaniniwalaang may dalang malikhaing lakas, banal na proteksyon, at galaw. Ang mga pattern na ito ay mas malalim kaysa sa swerte. Sa mga sinaunang templo sa buong Timog Silangang Asya, itinuturo sa mga monghe na ang mga numero ay may dalang vibrasyon, parang mga tuning fork ng universo. Kapag nagtugma ang enerhiya mo sa tamang numero sa tamang oras, ang iyong enerhiya ay nagkakaroon ng pagkakatugma. Gaya ng pagtugtog ng perpektong nota. At ang tugmang iyon ang lumikha ng daloy, ng mga oportunidad, ideya, at pera. At narito ang isang mas sagradong katotohanan. Ang kapangyarihan ng isang numero ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ito, kundi kailan ito lilitaw. Kaya mahalaga ang tiyempo. Kaya mahalaga ang Hunyo 10. Dahil kapag ang enerhiya ng isang makapangyarihang numero at ng isang makapangyarihang petsa ay nagsanib, may nabubuksang posibilidad. Maaari mong makita ang numerong iyon sa isang plaka ng sasakyan, sa kabuuang halaga ng resibo, sa oras na lumitaw sa iyong telepono. At kapag nangyari ito, may mararamdaman ka sa loob mo. Isang katahimikan, isang sulyap ng liwanag, isang pakiramdam na mahalaga ang sandaling ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ng mga monghe ang mga maswerteng numero sa sugal
o laro. Pinararangalan nila ito bilang mga refleksyon, mga gabay na nagtuturo kung saan malakas ang iyong pagkakaayon. At sa buhay Pilipino, dama rin natin ito. Madalas sabihin ng matatanda, may sinasabi ang mundo sa'yo, makinig ka lang. Kaya bago natin ihayag ang 5 masuwerteng numero na may pinakamataas na posibilidad sa Hunyo 10, mahalagang maunawaan. Hindi ito mga numerong kailangang habulin. Ito'y mga numerong kailangang kilalanin. Dahil kapag lumitaw sila sa iyong panaginip, sa pang-araw-araw mong buhay, hindi sila nagdadala ng mahika. Ipinapakita lang nila ang mahikang nasa loob mo na. Bakit espiritual na mahalaga ang Hunyo 10, hindi pantay-pantay ang kapangyarihan ng bawat petsa? Sa kalendaryong Budista at maging sa maraming katutubong paniniwala ng mga Pilipino, may mga araw na tinatawag na energetic thinning. Ito'y mga sandaling tila mas malapit ang espiritual na mundo, mas tahimik, mas tumutugon. At sa mga bihirang araw na ito namumukod tangi ang Hunyo 10. Pero bakit? Sa araw na ito ngayong 2025, ilang makapangyarihang enerhiya ang nagsasabay-sabay. Ang buwan ay papasok sa yugto ng paglilinis. Inilalabas ang bara at lumang enerhiya. Ang araw naman ay papasok sa tinatawag na vibrational flow o mas mataas na daloy ng enerhiya. Para sa mga taong bukas ang puso at damdamin, sa mga espiritual na mulat, ang araw na ito ay parang pinto na bahagyang nakabukas. Sa mga templong Budista sa Thailand at Pilipinas, ginugugol ng mga monghe ang araw na ito sa katahimikan, pagmumuni-muni, at paglalatag ng layunin. Naniniwala sila na ang Hunyo 10 ay may dalang receiving frequency. Hindi ito panahon ng paghabol. Ito'y panahon ng paghahanda, ng pagbubukas sa pagtanggap. At ang ideyang ito, hindi lang makikita sa Budismo. Kung magtatanong ka sa isang albularyo o kay lola na may alam sa mga sinaunang gawi, baka sabihin nila, sa ika-10 araw ng buwan, tumatahimik ang hangin. Ang katahimikang ito ay hindi kawalan, ito'y presensya. Ito'y ang mundo na naghihintay tumugon. Sa larangan ng enerhiya, ang katahimikang ito ay lumilikha ng vacuum. Isang puwang na espiritual kung saan maaaring umangat ang intensyon, mga senyales, at pagkakatugma ng mga pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit ang mga numerong lumilitaw sa Hunyo 10 ay hindi lang basta maswerte. Ito'y binibigyang diin ng universo. Kapag pumasok tayo sa araw na ito ng may kamalayan, ng may sinseridad, hindi pamahiin, tinatapakan natin ng isang sandali na nagpapalakas sa kung anong daladala natin sa loob. Kaya kung matagal mo nang hinihingi ang isang senyales, kung nananalangin ka para sa pagbabago, kung umaasa ka sa pagdating ng kasaganaan, ang Hunyo 10 ay hindi mismong sagot. Ito ang tagapagdala ng lakas para marinig mo ang sagot. At ito ang dahilan kung bakit ang 5 numerong ibabahagi namin ay hindi basta pinili. Sila'y nakatutok sa enerhiya ng araw na ito. Hindi sila para sa sugal o hula. Sila'y para sa pakikinig. Dahil sa araw na ito, mas malakas ang bulong ng universo kaysa karaniwan at kadalasan sa mga numero ito nagsasalita. Ang pamantayan sa pagpili ng 5 masuwerteng numero. Paano nga ba natin malalaman kung aling mga numero ang may pinakamataas na enerhiyang posibilidad sa Hunyo 10? Hindi ito basta pagpili ng numero mula sa kung saan. Hindi rin ito nakabase sa algorithm o sa mga pattern ng loto. Ang prosesong ito ay mas malalim, mas may layunin. Sa numerolohiya ng Budismo, ang mga numero ay hindi random. Sila ay refleksyon ng enerhiya ng buhay, ng karma, balanse, galaw, at espiritual na pagkakaayon. Bawat numero ay may sariling vibrasyon. May mga numerong sumasagisag sa katahimikan. May ibang tungkol sa aksyon. Ang ilan ay tumutugma sa pagtanggap at ang iba naman ay may kinalaman sa pagbitaw. Para sa Hunyo 10, tumuon kami sa 3 pangunahing pamantayan. Lahat ay nakaugat sa sagradong karunungan. 1. Energetic resonance sa petsa. Mismo sinimulan naming pag-aralan ang numerolohiya ng petsa. Hunyo 10, 2025. Ang kabuuang bilang ay 7. 6 plus 1 plus 0 plus 2
plus 0 plus 2 plus 5 equals 16. 1 plus 6 equals siyam. Isang numero na malalim ang koneksyon sa panloob na paggising at espiritual na katotohanan. Kaya hinanap namin ang mga numerong may tugma at harmoniya sa vibrasyon ng 7. Mga numerong hindi lumilikha ng salungatan, kundi nagpapalakas sa panloob na balanse. 2 pagkakatugma sa mga turo ng Budismo. May ilang numero na itinuturing na espiritual sa mga kasulatan at gawin ng Budismo. Kabilang dito ang 1, pag-iisa, timula, 3, ang 3 hiyas, Buddha, Dharma, Sangha, 8, ang daan ng 8 hakbang, Eightfold Path. Ang bawat numerong pinili ay kailangang tumugma sa mga halagang gaya ng kaliwanagan, kasaganaan, kapayapaan, at espiritual na pag-unlad, hindi sa ego o kontrol. Pag-uulit ng pattern sa kwento ng mga Pilipino. Nakinig rin kami sa mga totoong kwento ng mga tao, mga tinderong lansangan, mga OFW, mga magsasaka, mga estudyante. Kinolekta namin ang mga karanasan ng mga taong paulit-ulit nakakita ng partikular na mga numero sa mga panahon ng pagbabago, swerte o gabay. Hindi ito ebidensyang siyentipiko, pero ito'y mga pattern. At kapag ang espiritual na kaalaman ay tumugma sa karanasan ng buhay, dapat tayong makinig. Kaya ang 5 numerong ito ay hindi basta pinili para sa swerte, kundi para sa enerhiya. Para sa kakayahan nilang tumugma sa araw, kung kailan mas manipis ang hangin ng espiritu, at ang bukas mong kalooban ang maaaring humubog sa iyong realidad. At tandaan, ang mas mahalaga ay hindi kung ano ang numero, kundi kung anong enerhiya ang dala mo kapag nakita mo ito. Ikaw ba'y kinakabahan o nagtitiwala? Ikaw ba'y humahabol o nagpapahintulot? Dahil ang mga numero ay hindi lumilikha ng biyaya. Tinasalamin lang nila kung handa ka na ba para tanggapin ito. Pagbubunyag ng 5 masuwerteng numero sa Hunyo 10, sa oras na kalmado at bukas ang espiritual na atmosfera, 5 numero ang umaangat hindi bilang hula, kundi bilang mga gabay ng enerhiya. Ang mga numerong ito ay paulit-ulit lumitaw sa mga turo, sagradong kasulatan, at sa mga kwento ng tunay na karanasan ng mga taong hindi lang basta nakakita sa kanila, kundi nakaramdam. Wala silang pinilit. Napansin lang nila at tinanggap. Magsimula tayo. Numero 3, ang banal na tatsulok. Sa mga turo ng Budismo, ang bilang na 3 ay itinuturing na sagrado. Kinakatawan nito ang 3 hiyas, ang Buddha, ang Dharma, mga aral, at ang Sangha, komunidad. Isa itong balanse na gumagalaw, isipan, katawan, at espiritu na nagtutulungan. Maraming Pilipino ang nagsasabing lumilitaw sa kanila ang numerong ito tuwing may pagbabago, bago makakuha ng trabaho, sa simula ng bagong yugto, o tuwing may biglaang biyayang pinansyal. Isang OFW ang nagbahagi na matapos paulit-ulit makita ang bilang 3 sa mga resibo at orasan. Biglang umusad ang matagal nang nakaantala niyang visa. Bakit mahalaga? Simbolo ito ng pagiging bukas sa enerhiya. Palatandaan na ang universo ay nakikiayon na sa iyong pagsisikap. Numero 7, bilang ng pagkagising. Ito ang vibrasyon ng Hunyo 10 mismo. Ang kabuuang enerhiya ng petsa ay bumabagsak sa bilang na 7 bilang ng espiritual na pagkakatugma, panloob na karunungan, at paggising ng kaluluwa. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas ay nag-uugnay sa bilang na ito sa mga sandali ng linaw, kapag tumigil na tayong humabol ng sagot at nagsimulang tumanggap. Kadalasan din itong lumilitaw bago dumating ang pera na may layunin, hindi lang basta panggastos. Bakit mahalaga? Kung makita mo ito sa Hunyo 10, paalala ito na pagkatiwalaan mo ang landas mo kahit hindi mo pa ito lubusang nauunawaan. Numero 8, enerhiya ng walang patid na daloy. Sa numerolohiyang Budista, ang bilang 8 ay isa sa pinakamakapangyarihan. Ipinapakita nito ang Eightfold Path, gabay tungo sa panloob na kapayapaan at tamang kilos. At sa pisikal na anyo, ito'y tila infinity symbol, walang putol na daloy ng pagbibigay at pagtanggap. Maraming kwento mula sa mga negosyanteng Pilipino
At estudyante ang naguugnay sa numerong ito sa biglaang tagumpay. Hindi inaasahang benta, pagpasa sa pagsusulit, o matagal nang hinihintay na padala mula sa abroad. Bakit mahalaga? Ang 8 ay simbolo ng daloy, lalo na kapag lumilitaw sa mga panahong tahimik at bukas ang espiritual na enerhiya. Tulad ng Hunyo 10. Numero 1, bilang ng mga simula payak, ngunit makapangyarihan. Ang bilang 1 ang simula ng lahat ng bagay. Sumasagisag ito sa kaliwanagan, bagong direksyon, at tapang na tahakin ng ibang landas. Sa maraming kwento, napansin ng mga Pilipino ang bilang na ito bago dumating ang bagong oportunidad. Isang tawag, mensahe, o pagbabagong emosyonal. Bakit mahalaga? Paalala ito na may karapatan kang magsimula muli. At ang muling pagsisimula ay hindi kabiguan, kundi pagkakatugma. Numero 10. Pagkumpleto na may layunin. Sa mismong araw ng Hunyo 10, natural na may bigat ang bilang na 10. Simbolo ito ng pagsasara ng isang yugto at tahimik na pagsisimula ng bago. Madalas itong konektado sa karmic turning points, mga sandaling tinutulungan ka ng universo na bitawan ang luma upang matanggap ang bago. Bakit mahalaga? Ang 10 ay paanyaya. Hindi upang maghintay pa, kundi upang payagan ang sarili na tumanggap. Ang mga numerong ito ay hindi para sa sugal. Sila'y para sa paggabay ng iyong kamalayan. Kaya kung lumitaw sa iyo ang 3, 7, 8, 1, o 10 sa Hunyo dahiwan, huwag lang basta tingnan. Huminto. Huminga. Damhin. Dahil ang sandaling iyon, maaaring iyon na ang tahimik na kumpirmasyon na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Karaniwang pagkakamali ng mga tao sa paggamit ng masuwerteng numero. Ngayon na natanggap mo na ang 5 masuwerteng numero, may isang mahalagang katotohanan kang kailangang malaman. Isang bagay na madalas ipinagsasawalang bahala ng marami. Karamihan sa mga tao ay maling ginagamit ang mga masuwerteng numero. Tinitingnan nila ito bilang shortcut. Parang mahiwagang code na magpapalabas ng kayamanan. Pero sa karunungan ng Budismo at sa paraang Pilipino ng paggalang sa enerhiya, ang ganitong pag-iisip ay hindi nagdadala ng biyaya. Sa halip, ito'y lumilikha ng harang. Tuklasin natin ang mga karaniwang pagkakamali upang maiwasan mo ang mga ito. Pagkakamali, dambor na 1, hinahabol, hindi nakikiayon. Madalas, ang mga tao ay tumitinginin sa mga numero ng may desperasyon. Sinusulat nila ito habang takot, tumataya ng may pag-asa, at nagtatanong, ito na kaya ang aayusin ng buhay ko? Pero hindi ganoon gumagana ang mga numero. Kung magulo, takot, o mapilit ang iyong enerhiya, kahit ang pinakasagradong numero ay magninilay lang ng parehong vibrasyon. Ang mga numero ay refleksyon mo, hindi sila ang tagapagligtas mo. Pagkakamali number 2, ginagawang pamahiin ang numero. Malaki ang pagkakaiba ng paggamit ng mga numero para sa espiritual na pagkakaayon. At paggamit sa kanila na parang agimat o pampaswerte. Ang pagsisindi ng kandila, paulit-ulit na pagsambit sa numero ng walang pagkaunawa o pagmamanifest mula sa takot ay hindi humihila ng enerhiya, kundi tinutulak ito palayo. Ang mga mongheng Budista ay hindi sumasamba sa numero. Pinagmamasdan nila ito. Pinararangalan nila ito bilang salamin ng kaliwanagan. Pagkakamali number 3, hindi handa sa tinatanggap. Minsan gusto ng mga tao ng senyales pero hindi pa talaga sila handang tanggapin ang ibig sabihin ng mga senyales na yon. Humihiling sila ng biyayang pinansyal pero sa puso nila naniniwala silang hindi sila karapat-dapat. Isinusulat nila ang 8 para sa kasaganaan pero ginagastos ang pera ng may takot o guilt. Dapat magkatugma ang enerhiya at layunin. Kaya kung narito ka na umaasang ang mga numerong ito ay aayusin ang lahat, huminto ka muna. Sa halip, itanong mo sa sarili, ako ba ay nagiging uri ng tao na kayang panghawakan ang hinihiling ko? Dahil yan ang tunay na sekreto. Hindi ang mga numero ang nagbubukas ng pintuan. Ang enerhiya mo ang susi, pangwakas na pagninilay. Pagkakaayon, hindi swerte. Napakaraming tao ang ginugugol ang buhay kakahabol sa swerte. Umaasa na may numero,
ritual, o lihim na poormula na magbabago ng lahat. Pero ang totoo ay simple at makapangyarihan. Hindi mo kailangang humingi ng mas maraming swerte. Kailangan mo lang ng mas malalim na pagkakaayon. Kailangan mong maging isang taong hindi nagmamakaawa sa universo, kundi umaayon dito. Isang taong hindi naghahabol ng mga numero, kundi namumuhay ng malinaw, kalmado, at buo, kaya kusa na lang lumilitaw ang tamang numero sa tamang oras. Ito ang turo ng karunungang Budista, at ito rin ang tahimik, ngunit matapat na gawin ng maraming Pilipino sa loob ng mga henerasyon. Dahil sa pinakapuso ng lahat, hindi ito tungkol sa masuwerteng numero sa papel. Ito'y tungkol sa kung sino ka na nagiging. Kapag nakita mo ang numerong 3, maaalala mo ba ang balanse? Kapag lumitaw ang 8, isasabuhay mo ba ang daloy? Kapag sumulpot ang 10, papayagan mo bang matapos ang luma upang may bagong magsimula? Ang mga numerong ito ay hindi mga hula. Sila'y mga paanyaya. Paanyaya na mamuhay ng may layunin. Na magtiwala sa sariling enerhiya. Na ihanda ang sarili sa mga biyayang dumarating ng tahimik, ngunit makapangyarihan. Kaya sa pagdating ng Hunyo 10, huwag lang basta tumingin sa paligid mo. Tumingin ka sa loob mo. Dahil ang numero ay hindi maswerte dahil nakita mo ito. Maswerte ito dahil handa ka na sa wakas na makita ito. At yon, hindi yon mahika. Yun ay ikaw, nakaayon, gising, at bukas. Panawagan sa aksyon. Kung may isa sa mga numerong ito na tumimo sa puso mo ngayon, isulat ito sa comments sa ibaba. Hindi bilang isang healing, kundi bilang isang paninindigan sa iyong enerhiya. Maaari mo rin itong isulat sa iyong palad sa Hunyo 10 bilang tahimik na paalala na ikaw ay bukas, nakaayon, at handa. At kung may kilala kang matagal nang naghihintay ng senyales, ibahagi mo ang video na ito sa kanila. Dahil minsan, isang numero lang na nakita sa tamang sandali ay kayang gisingin ng isang makapangyarihang puwersa sa loob natin. Mag-comment ka sa ibaba. Handa na akong tumanggap at ang numero ang hahanap sa akin.